po sa inyo mga ka-airsoft ko. Good afternoon po sa lahat ng nakaantabay sa ating daily review and unbox. Okay mga ka-airsoft, no, meron tayong mga new arrival. Nagdatingan na yung mga Kimber unit natin. No? Actually, Kimber is a... Hindi, ganito. Kimber is a from the 1911 family, okay? Pero ang meron tayo ngayon is the modern type of the Kimber. The modern type of the Kimber na malayong malayo dun sa original na Kimber, no, na sinauna, okay? Kung mapapansin nyo, this is a Kimber. Ang Kimber, hindi na sila maker ng mga klasika. Medyo masasabi natin may pagka-modern type. Kaya lang ibang-iba yung Kimber natin ngayon. Okay, mga ka-airsoft, ito mapapansin nyo. This is a original Kimber. Tignan nyo yung grip niya. While, look at the grip of this Kimber. Okay, di ba? Ayan, ha? Hindi na siya conventional iron sight, front and rear. Ganon din to. Kung mapapansin niyo tong Kimber na to, optic sight. Optic front sight, optic rear sight. Okay? Kung mapapansin niyo yung grip. Okay, ayan, makikita nyo. Kung mapapansin nyo rin, meron na siyang rail dito. Itong rail na to, for the upgrades na gusto nyong ilagay. Flashlight, laser, kung ano-ano pang gusto nyong ilagay. Okay? And what is good and special about this unit? Full metal mula ulo hanggang baba. Maliban syempre dito sa grip na to. Okay? Ayan, napakaganda ng unit ito. Maglalabas lang ako ng limited edition lang to na ilalabas ko. 10 pirasong upgraded lang ang ilalabas ko nito. Okay? Normally mga ka-airsoft, may FPS to na around 330 FPS. Ngayon, nagdesisyon ako na hindi lahat i-upgrade ko. Okay? Hindi lahat i-upgrade ko kasi hindi lahat afford yung upgraded na presyo nito. Okay? Hindi lahat upgrade, hindi lahat afford eh. Pero one thing is for sure, doon sa upgraded version, talagang mag-e-enjoy kayo. Biruin nyo 330, 340 lang yung original FPS nito. Ngayon, malalaman ninyo, yung original FPS nito, limited edition lang, unit ng ating ka-airsoft, Mike Pineda of Mandaue City. Okay, next unit natin ka-airsoft, Jason Martinez of Ilagan City. Is yung isa sa pinakamalalakas na mga unit. Compatible with 12 kg, 14 kg, and CO2, the MK1 Elite Series. Okay, ito yan yung dalawa sa ating unit na ide-demo and test fire ngayon. Shoutout Mike Pineda, Mandaue City, okay, at saka Jason Martinez of Ilagan City, okay? So, itong unit na to, demo and test fire natin ngayong araw. Okay, again mga ka-airsoft, huwag po kayong magtataka ha. Yung mapapanood ninyo ngayon dito sa atin is upgraded version. Hindi po ordinary version to. Hindi po ito out of the box. Okay? Upgraded version. Okay? Mag-a-upgrade lang tayo ng 10 piraso nito. The rest, hindi na natin i-upgrade. 10 piraso lang, no? Para dun sa mga ka-airsoft natin na naghahanap talaga ng ganitong unit na quality. Okay? What is good and special about this unit? Kasanan natin this unit is a full metal unit. Kasa, ilock manually. What is good and special about this? Itong unit na to, naka fine tuning, naka trigger job,
naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber, at saka naka-big bore nozzle. Hindi lang, ang kargang upgrade niya, 5. Okay? Enhance into big bore nozzle, sorry. Hindi siya naka fix outer barrel. Okay? Ayan ha. Hindi na natin muna i-fix outer barrel. Bakit? Kasi 1911 to. Classic. May pagka-classic, may pagka-modern unit. At isa pa, medyo malaki yung cost, no? Malaki yung halaga. Magmamahal yung unit pag i-fix outer barrel natin. Okay? Again ha, hindi po naka-fix outer barrel ito, pero naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-enhance big bore nozzle, naka-hop-up rubber, at saka naka-hammer protection pad. Ang nawawala is the fixed outer barrel. Big man, bakit hindi mo pa i-fix outer barrel? Medyo ibang klase kasi ang barrel nito. It is because ay mapapansin ninyo, extended siya. So, medyo magmamahal talaga. Talaga magmamahal siya kung i-fix outer barrel natin. Pero pwede naman, kung i-request nyo na i-fix outer barrel, pagbibigyan ko kayo. Okay? Pero napakaganda, napakatindi talaga ng unit mga ka-airsoft. No? Napakagwapo. Okay? Ito, again, itong ide-demo ko is naka-upgraded. Okay? Hindi to stock. Hindi katulad ng makikita nyo or mahanap nyo sa iba. Ito po, upgraded. Kasi, ilak manually, spray tayo ng silicone oil. Siyempre, magpapabayaan. Sa gilid, spray tayo sa nozzle. Okay. Then, release, hatak. Then, rest. Okay. Magasin pala nito. Okay. Ano yung sumisingaw? Okay. Mga ka-airsoft, this is the magazine. Okay? Piga, spray. Sa ilalim, spray. Okay. Ngayon, itong unit na to, lagyan natin ng 12 kg. Ay, ng 0.20 grams. Magkro-krono tayo, ha? Hatak. Lagyan natin. Okay, lagyan na lang natin ng ilan. Tapos maglalagay tayo ng 30 grams, okay? Itong unit na to, mga ka-airsoft, is one of the modern version, no, ng unit ng 1911. Kung mapapansin ninyo, ang 1911 mostly is a single stock pistol. Pero ito dual stock na. Each magazine has a maximum rounds of 30 rounds. Kumpara sa iba 27 rounds lang. Siya 30 rounds. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Siyempre. Okay mga ka-airsoft, bago tayo mag-firing, chrono muna natin, okay? Go! Mga ka-airsoft, this is the Kimber 1911 upgraded version. Original FPS 330 to 340. Tignan natin ngayon after the upgrade. 476 FPS. 468 FPS. 464 FPS. Oh, nakita nyo naman. Sabi ko nga sa inyo, hindi to ordinary na unit. Upgraded unit po ito. Okay? Para magkaroon ng 470 plus na FPS at pumutok ng napakalakas, upgraded po ito. Okay? Firing po tayo mga ka-airsoft. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, ito unit to ng ating ka-airsoft, Mike Pineda of Mandaue, Cebu. Mandaue. Mike Pineda of Mandaue City, Cebu. Okay, so yung yun na to, masasabi ko nga sa inyo, napuwing ako. Ano siya, upgraded version, no? Since black siya, napakaganda kung maaalagaan, kung mawawala yung mga mancha-mancha,
kung aalagaan natin. Okay? So, itong unit pala na ito mga Airsoft upgraded na napakatipid na sa gas. Nagpaputok tayo ng ilang rounds? 23 rounds, sabihin na natin. No? 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. 30 rounds na. 2 seconds lang nilagay natin. 12 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5, 5. So, niratsyada ko kasi, no? So, 30, 40, 45 rounds, pwede na. Not bad para sa isang 1911 na pagkanda lakas-lakas, no? Again, 470 plus FPS. Ang pinag-uusapan natin dito is 330 to 340 FPS lang. Pero ito 470. Halimaw na halimaw. Napakalakas. Talaga mag-e-enjoy ka. Unit Atik Airsoft, Mike Pineda, Mandaue City, Cebu. Unit is unit ng ating Airsoft, Jason Martinez of Ilagan City. Okay, so yung unit niya, gusto niya is capable of 12 kg. Ay, sorry. Yung Kimber kanina na inilive ko, ito, is pang 12 kg lang siya. Okay? Huwag nyo nang gagamitin to ng 14 kg kasi baka hindi kayanin ng unit. Sayang yung unit, baka mawarak, baka, kumbaga, hindi rin kayo mag-e-enjoy kasi pag nawarak yung unit, no? Napakaganda ng unit, gamitin lang po natin ng tama, gamitin lang natin ng maayos para hindi tayo magkaroon ng problema sa bandang huli. Itong unit na to, hindi siya capable of RMR sight. Rounded to, rounded. So, walang RMR sight na pwede rito at saka hindi siya bagay lagyan ng RMR sight okay? Unit natin Airsoft. Okay, next unit is unit na capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. This is the MK1 Elite Series. What is good and special about this? Optic front, optic bomber, tsaka naka-magwell. Okay? Out of the box, meron ng rail, sa upgrades, flashlight, laser, etc. Lahat ng gusto mong ilagay, pwedeng-pwede. Okay? Ito yung unit na malayong malayo doon sa kanina. Kasi medyo may pagka-classic pa rin yun, 1911. Tapos 12 kg supported lang siya. Okay? Pero ito kasi yung unit na to, 12 kg, 14 kg CO2. Okay? Normal FPS nito kung hindi natin i-upgrade mga ka-airsoft is around 330 FPS lang. Maximum na siguro yung 350. Pag nag 350, jackpot ka na. Okay? Itong unit na to, manually naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber, at saka naka-enhance big bore nozzle. Ang kargang upgrade po nito, 6 po. Okay? 6. Malakas pa ang FPS nito sa kahit anong rifle na nakikita nyo sa likod ko. Okay? So, itong unit na to, talagang mag-e-enjoy ka kahit sa 12 kg pa lang. Pag ginamitan mo ng 14 kg, mas mag-e-enjoy ka. Pag ginamitan mo ng CO2, halimaw ka na. Okay? Itong unit na to, during the chrono, ginagamitan natin 0.20 grams. Normal BBs na ilalagay mo rito is 0.25 to 0.30. Yun yung normal BBs mo. Okay? Special BBs na gagamitin mo, 0.25 to 0.30 ang gagamitin mo, normal. Ang special BBs mo rito is 0.35, 0.40, 0.45. Huwag mo na siyang gagamitan ng 0.50 kasi masyado namang mahihirapan na yung unit. Okay? Ngayon, syempre, go na natin. Okay? Dire-diretso na. Number 1, lagyan natin ng silicone oil. Again mga airsoft huwag niyong papabayaan sa oil. Marami ng mga nasisiraan ng airsoft dahil nakakalimutan nilang nag-o-oil, no? So, dinidisregard nila yung pag-o-oil. Well, eventually, sila rin naman yung namorong problema, napapahamak, okay? Huwag pong kakalimutan gumamit ng oil. Yung oil, napakamura lang. Siya yung pinaka-cheap na bagay na pwede mong i-apply sa unit mo para yung unit mo tumagal. Okay? Maniwala po kayo sa akin. Marami.
sumasakit ang ulo ko kasi ang daming nagpapa-repair ng unit ngayon, napapahamak sila. Boss, ano pinaka-budget meal na unit nyo, yung quality po na piston? Naghahanap ka ng budget meal unit, pero ang hanap mo quality, wala pong ganun. Wala pong ganun, no? Kumbaga, wag kang maghanap ng mapapangasawang maganda, tapos nang hindi magastos. Kung naghahanap ka ng magandang mapapangasawa mo, may kaakibat na gastos. 'Di ba? Sa pagpili ng motor, wag kang maghanap ng Yamaha NMAX na presyong budget meal, no? Tatandaan mo, pag naghanap ka ng quality na motor, may presyo 'yan. Okay? Huwag kang maghahanap ng NMAX tapos sasabihin mo budget meal. Wag yung ganun. Napakapangit nun, no? Hindi ka mag-e-enjoy doon, sa totoo lang, no? Kung naghahanap ka ng budget meal talaga, ang budget mo 5,000, 4,000, 3,000, wag na lang po sa big man, sa iba na lang po. Hanap na lang po kayo. Okay? Kasi ayaw kong magkaroon tayo ng samaan ng loob. Syempre, pag bumili ka sa akin ng budget meal, ang mangyayari, pag nasira yung unit, sasamaan loob mo sa akin. Sasabihin mo, niloko ko ni Big Man. Sasabihin mo, ang pangit ng unit ni Big Man. Hindi ganon, no? Kung naghahanap ka ng budget meal, hanap ka na lang sa iba. Tapos, balikan mo ko pag yung unit mo sira na. Okay? Yung unit mo, tatagal isang araw, 2 araw, 5 araw, siguro 1 linggo naman. No? Tatagal naman siguro ng 1 linggo, tapos noon, masisira na. Lalapit ka dun sa binilan mo, walang pyesa. Okay? Lalapit ka dun sa binilan mo, hindi sila gumagawa. Lalapit ka dun sa binilan mo, wala silang warranty. Okay? Lumapit ka na lang sa akin, magandang maging magkaibigan tayo eh. Magandang wala tayong samaan ng loob. Lumapit ka na lang sa akin, pag yung unit na binili mo sa iba, problemado ka na. Okay? Pero for now, kung maghahanapan mo ko ng budget meal, pasensya na, wala po akong budget meal. Upgraded nga itong mga unit na to eh. Diba? Wala akong budget meal na 300 FPS, wala akong ganun. Tignan mo kung ilang FPS to. Masasabi mo, masarap pala ang unit na hindi budget meal. Okay, kunin natin magazine niya, syempre, magazine. Okay, lagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. Then dito rin sa ilalim spray. Okay? Yung unit, 12 kg, 14 kg, C-Auto compatible, pero gamit na lang muna tayo ng 12 kg. Okay? Okay. 1, 2 seconds only, mga karsa pa. 1, 2. Okay. Ngayon, meron na. Lagyan natin ng 0.20 grams para sa chrono. Mga ilan lang naman. Okay? Okay. Ngayon, lagyan natin ng 0.30 grams. Ayan, no? 0.30 grams ginagamit ko. Okay. Mga karsop, ito itatest bar ko is a 2011 unit. Okay? Since 2011 unit siya, expected nyo na malakas siya. In-upgrade pa. Okay? Unit natin karsop, Jason Martinez of Ilagan. Okay? Video. Chrono. Go. Okay mga Airsoft, unit natin kay Airsoft, Jason Martinez, Ilagan City, upgraded version of the 2011 MK1 Elite. Firing tayo. Chrono test. 497 FPS. 487 FPS. 482 FPS. 477 FPS. Mga ka-airsoft, 12 kg ang nilagay natin. 400, yung pinakamataas? 497. 497 FPS. Ano pa kaya kung lalagyan natin to? Kung lalagyan natin to ng 14 kg. Ano pa kaya kung isi-CO2 natin to? Ang upgrade na nakakarga, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half up rubber, premium, enhanced
big bore nozzle. Firing tayo. Mga Airsoft, nakita nyo naman 497 FPS full upgrade version of the MK1 Elite High Kappa. Firing po tayo mga Airsoft. Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Budget meal na hindi mawala sa isip ko yung budget meal na quality. Walang ganun eh. Nakita mo to, quality, pero hindi siya budget meal. O, di ba? Quality upgrade eh. Di ba? 497 FPS, konti na lang rifle na. O, di ba? Konti na lang upgraded rifle na. Then, syempre, hindi siya budget meal. Kumbaga, you will get what you paid, di ba? Naghahanap ka ng budget meal, hanap ka dun sa iba, yung mga madaling masira, yung mga hindi upgraded, yung mga mahihina. Naghahanap ka quality, tamang-tama, ito yung para sa'yo, di ba? Huwag kang maghahanap ng quality sa presyong budget meal. Naghahanap ka ng budget meal, yung isang linggo, sira na agad. Hanap ka sa iba. Okay? Ang dami rito mga Airsoft, no? Ang dami rito. Ang isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, ipinapagawa sa akin yung unit na hindi binili sa akin. Yung unit na binili sa iba. Yun ang ipinapagawa sa akin. Ang dami rito nagkalat. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.